limited reliable source lang po ito, na tinabla at hindi sinipot ni Mayor Magalong ang ipinatawag na pagpupulong sa kanya ni Marcos Jr. sa Malacanang. Ayan. Ang sagot ni Mayor Magalong doon po sa emisaryo, para ano pa, nag-resign na ako. Wala nang dahilan para ako ay ipatawag pa sa Malacanang. Yan daw po ang naging katugunan ni Mayor Magalong. Halata po na talagang dinamdam ni Mayor Magalong ang pangbabastos at ang pagpapasakay sa kanya ni Marcos Jr. at ng mga grupo nito sa pagkukunwari nila Marcos na kunwari ay kasama si Mayor Magalong sa mag-iimbestiga hinggil po sa issue ng pandarambong at malawakang korupsyon na nagaganap sa maraming mga proyekto ng gobyerno, lalo na sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. Maliban po dito sa medyo nabastos nga, no, at nasakta ng damdamin ni Mayor Magalong dahil nauna pang inihayag ni Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang pambansang tagapagtahol, si Aling Claire Marites, ang kanyang barker, na pinapareview ni Mr. Marcos ang possibility ng conflict of interest at ang questionable legal basis sa pagkakatalaga kay Mayor Magalong dito sa pagiging bahagi ng so-called Independent Commission on Infrastructure. From the very start po, dapat alam ito ni Marcos. Very elementary law procedure po yan sa mga naglilingkod sa gobyerno. And besides, nandyan po ang kanyang executive secretary, ang kanang kamay niya, na kasakasama niya dyan halos araw-araw sa palasyo ng Malacanang at naging Chief Justice of the Supreme Court, itong si Lucas Bersamin. Bakit hindi niya in-advise si Marcos Jr. na kung maari tingnan muna ang legalidad hinggil sa pagkakatalaga ni Mayor Magalong dito sa pagiging bahagi ng Independent Commission for Infrastructure, sapagkat si Mayor Magalong bilang alkalde ng Baguio City is an elected public official. At sa ilalim ng saligang batas at mismo sa local government code ay hindi po pinapahintulutan na ang isang elected public official na nasa elective position, meaning to say, ikaw po ay inihahalal ng taong bayan, bawal ka po mabigyan ng iba pang posisyon sa gobyerno sapagkat yan ay mahuhulog sa conflict of interest. Ngayon, alam ito ni Lucas Bersamin at alam din niya ni Marcos, most likely, nangonsulta din ito kay Lucas Bersamin. Pero, sabi niya, pasakayin na natin muna si Magalong at nang sa ganun, tumahimik. Dahil nga, naging kritiko si Mayor Magalong ng maraming mga katiwalian na sumasabog, lalo na ang pandarambong sa flood control projects na kanyang pinupuna to the point na pinangalanan nga niya na dito bumabalik sa gang o sa sindikato sa House of Representatives na walang ibang namumuno kundi si Martin Romualdez, na siya din po ang co-chief architect ni Marcos kung bakit nangyayari at nangyari ang pandarambong. So para tumahimik si Mayor Magalong, ang gimmick ni Marcos ay i-manage siya. At para hindi siya makaatake, pinapasok siya sa bitag na alam ni Marcos at nila Lucas Bersamin na may konflikto sa batas. At ito na nga, tumahimik si Mayor Magalong at hindi na siya nagsalita against the government at hindi na siya nag-pursue ng kanyang mga posisyon hinggil sa kasindikatuhan sa budget. Lalo na ang mga maniobrahan ng kriminal na pagpapalusot at pangsindikato na ginagawa sa House of Representatives under the leadership of Martin Romualdez. Kaya na